pelikulang ating mapapanood ngayon ay tungkol sa isang pastor, ang kanyang asawa at ang dating kaibigan nito na nagtungo sa kanila sa countryside ng Finland. Ngunit ang asawa ng pastor at ang kanyang dating kaibigan ay may itinatago palang lihim. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The Way na ipinalabas noong 2021. Sina Ellie at Mikko ay matagal nang mag-asawa at nakatira sa malayong isla ng Finland ng mahabang panahon. Wala silang makitang lugar kung saan sila maninirahan, kaya nagpasya na lamang silang mamuhay sa kagubatan kung saan walang internet o connection. Namamasyal lamang at pinapaligaya ni Ellie ang kanyang sarili habang nasa trabaho ang kanyang asawa at napaka-boring ng kanilang buhay sa isla. Isang araw, ipinaalam ni Mikko sa kanyang asawa na tutungo doon ng kanyang kaibigan dahil sa kumakalat na virus sa buong mundo. Kasalukuyan itong naninirahan sa Paris, ngunit dahil sa pandemya ay nahihirapan itong gawin ang kanyang mga proyekto kaya mamamalagi si Olavi sa kanila ng ilang buwan. Naglinis si Ellie ng kanilang bahay dahil alam nitong paparating na ang kanilang bisita ng araw na iyon. At hindi naman nagtagal ay dumating na si Olavi sa isla at nakilala nito ang magandang dalagang si Lena. Hindi makapaniwala si Ellie kung sino ang kanilang bisita kaya humagulgol ito. Lumalabas pa lang si Olavi ay dati niyang kasintahan, ngunit nakipaghiwalay sa kanya ang lalaking kaya na makilala niya si Mikko ay nagpakasal na siya dito. Hindi naglaon. Nag-usap ng sarilinan ang dalawa tungkol sa kanilang nakaraan. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Ellie dahil naririnig niya ang yabag ni Olavi sa silid sa itaas. Sa mga sumunod na araw ay namasyal silang mag-asawa kasama ng kanilang bisita, ngunit lumalala ang problema ni Ellie kay Olavi. Paalis na si Mikko para sa trabaho at sinabing babalik na lamang siya makalipas ng ilang oras. Binigyan ni Ellie ang kanyang ex ng ilang libreng oras at ipinasyal ito sa paligid ng isla. Nang gabing iyon ay nagsiping ang mag-asawa habang si Olavi naman ay nakikinig sa mga ungol ng kanyang ex-girlfriend at nagsiselos ito sa asawa nitong pastor. Kinaumagahan ay nagtungo si Mikko sa kapilya habang si Ellie naman ay tumambay sa dalampasigan. Nang makauwi na siya sa kanilang bahay ay inaya nito si Olavi na magtungo sa kapilya upang makita ang trabaho ng kanyang asawa. Doon ay mas nakatuon lamang ang tingin ni Ellie kay Olavi imbes na sa kanyang asawa. Matapos ng service ay nagpaalam si Mikko na aalis siya sa isla ng ilang mga araw upang dumalo sa isang libing sa mainland. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Ellie kay Olavi na si Lena ay bagay sa kanya dahil gwapo naman siya at masayahin naman si Lena kaya hindi siya maboboring kapag kasama ito. Ginugol nila ang gabi na magkasamang uminom ng alak sa tabing lawa. Kalaunan ng gabi ding iyon ay nagtungo si Ellie sa kanyang silid at naririnig ang mga yabag ni Olavi kaya nag-init ito at pinaligaya ang kanyang sarili. Kinaumagahan, nagtungo sila sa ilog upang mangisda at habang nag-uusap ay nabanggit ni Ellie na nais niyang lisanin ang isla at mamuhay ng masaya, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang asawa. Nang makauwi na sila, nagpalit ng damit si Ellie sa kanyang silid, ngunit pumasok si Olavi doon. Nais ng ginang na mag-isa lamang, ngunit hindi naman siya naaabala kung naroon ang lalaking dati niyang nakarelasyon. Nais na makapiling ni Olavi si Ellie ng oras na iyon, ngunit biglang dumating sina Lena at iba pang taga roon kaya nahinto ang kanilang ginagawa at nagdaos ng party. Walang paraan para kay Ellie na mag-isa kasama si Olavi. Tulad ng isang mabuting asawa, kailangan nitong asikasuhin ang mga bisita at magbigay ng isang maliit na salo-salo. Pinailaw niya ang bathhouse, ngunit sina Olavi at Lena lamang ang nagtungo doon. Matapos niyang malaman na pinili ni Olavi si Lena na makasama imbes na siya, ay nagselo siya ng husto.
Bago bumalik si Ellie sa kanyang mga bisita ay umiyak ito sa kanyang kama dahil pakiramdam niya ay niloko siya ni Olavi. Nagpatuloy ang party hanggang gabi. Sina Olavi at iba pang bisita ay naglayag sakay ng yate at nakauwi na lamang si Olavi kinaumagahan kung saan nadat na nito si Ellie na masama ang loob sa kanya. Hindi nakatulog ng maayos si Ellie magdamag. Kaya nagsibak na lamang ito ng kahoy upang mawala ang kanyang sama ng loob. Isang araw, nagtungo sina Ellie at Olavi na lumangoy sa ilog. Naakit muli ang lalaki sa dating kasintahan, ngunit hindi pumayag ang ginang na lumapit sa kanya ang kanyang ex dahil pakiramdam niya, niloko siya nito. Ngunit nagkusa na ang babae na halikan ito at hawak kamay pa silang naglakad pa uwi ng bahay. Ayaw ni Olavi na maging malapit silang dalawa dahil matagal nang may asawa ang dating kasintahan. Ngunit inaakit siya nito at nais siyang halikan. Pag-uwi nila, nalaman nilang mas maagang nakauwi si Miko kaysa nakaplano mula sa mainland. Ikinwento niya kung gaano kasarap manirahan sa isla dahil nakatulong ito sa kanya na maunawaan ang maraming bagay na hindi niya alam noon. Hindi na pinapansin ni Ellie ang sinasabi ng asawa dahil may iniisip itong plano. Kinagabihan ay nagtalik ang mag-asawa at nakalimutan nilang isara ang kanilang pintuan. Naisip naman ni Olavi na bosohan ng dalawa dahil naririnig niya ang mga ungol ni Ellie. Nakita niya ang ginang na nasa ibabaw ng asawa nito. Sinadya ni Ellie na landiin ang asawa upang papagselosin si Olavi. Kinaumagahan, nagsabi si Olavi kay Miko na hindi na siya makakapunta sa kapilya dahil marami di umano itong aasikasuhin at kailangan niyang tapusin. Nang malaman naman ni iyon ni Ellie ay nagpaiwan din ito sa kanilang bahay. Kalaunan ay inaya ni Ellie si Olavi na mamasyal ngunit tumanggi ang lalaki. Nagtungo na lamang mag-isa ang naiinis na ginang sa beach upang mag-yoga. Nang makauwi na siya ng bahay ay nalaman niyang wala si Olavi doon, kaya hinanap niya ito at natagpuang namamasyal sa kakahuyan. Sinubukan ni Olavi na layuan si Ellie kahit nagising muli ang kanyang dating nararamdaman para sa babae at ayaw nitong maging komplikado ang lahat. Inamin niya kay Ellie na mahal niya ito kaya sumagi sa isip ng ginang na idiborsyo na lamang ang kanyang asawa. Kinaumagahan, inaya ni Ellie si Olavi na mamangkap at nagtungo sila sa malayong bahagi ng isla. Humanap si Ellie ng magandang lugar kung saan sila makakakain ng pananghalian matapos ng maikling paglalakad. Nabuhay ang damdamin ng dating magkasintahan at nadarang sila sa init ng kanilang dating pagmamahalan. Ngunit napigilan ni Ellie ang kanyang sarili dahil ayaw niyang pagtaksilan ang kanyang asawa kaya umuwi sila ng mas maaga. Isang gabi, nagtungo si Ellie sa silid ni Olavi at pinagtaksilan ang kanyang asawa at hindi inalintana kung malalaman ito ng asawang pastor. Nang magising naman si Miko, pumanaog ito sa silid ni Olavi at nahuli niya sa akto na ang kanyang asawa at kaibigang matalik ay kasalukuyang nagpapaligaya sa isa't isa. Bumalik na lamang siya sa kanilang silid ng kanyang asawa habang hinihintay ito. Kalaunan ay humingi ng tawad si Ellie kay Miko sa kanyang kataksilan at dahil sa pag-amin naman ni Ellie ay pinatawad siya ng asawang pastor. Nagpasya si Olavi na lisanin na ang isla at inihatid pa siya ng mag-asawa. Bago tuluyang lumisan ay tinanong ni Olavi si Ellie kung nais nitong sumama sa kanya. Ngunit ayon sa ginang ay mananatili siya sa isla kasama ng kanyang asawa. Kalaunan ay bumalik sa normal ang buhay ng mag-asawa at si Ellie ay patuloy pa din sa pamamasyal at pag-akyat sa apple tree habang si Pastor Miko naman ay nangangaral sa kapilya. Napagtanto ni Ellie na kahit nakagawa siya ng malaking kasalanan sa kanyang asawa ay tinanggap pa din siya nito ng buong buo dahil sa wagas na pagmamahal na iniaalay nito sa kanya. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment at share na din.